Eto na, atin nang simulan ang pag-tackle kay sa taong ito na gumawa pa naman ng video. Saan ako'y kanyang kinakalaban. Tinangan natin, pakinggan natin yung kanyang stand dito. Okay, so ito na po ang kanyang stand. Atin na po pakinggan. Sabi niya ay ganito. Kaya mag-igsuta na to. Kaya mga gubernador niya, itawag ko ga defender do sila. Defender, unsa po sila i-defend? Yan. Siya ay nagtatanong dito na ba't daw tayo tinatawag na defender? Bakit daw tayo tinatawag na defender? Ano kaya ang ating dinedefend? Very simple lang naman sa title pa lang nandun na Catholic Faith Defender. Catholic Faith Defender. Ano yung Catholic Faith Defender? Anong dinidefend doon? Yung Catholic Faith. Yung Catholic Faith na nagmumula kay Kristo, yun ang dinidefend. Hindi kami nag-iimbento ng ibang idea na salungat sa mga turo ng mga apostol. O, tuloy natin ang video. Kaya ba magpatawag ng defender, saan tayo i-defend? Yan. Kung magpapatawag ka doon ng defender, meron kang i-defend. Tama yun. Kaya nga ako defender kasi meron akong dinidefend. Tuloy. Hindi ako sa kasi pagka-defender. Ano raw ang klase ako baka defender? Isang defender na nagsasabi ng totoo, handang gawin ang lahat, mailabas lang ang totoo. Kahit na ako'y naging palaaway sa tingin ng iba, ang sa akin lang naman is ginagawa ko naman ng tama para ipakita ang totoo. Ganun ako bilang defender. Maangas ako sa mga sulpot, pero mabait naman ako sa mga Katoliko. Tuloy natin. Na dili naman pag-defend, kay Kristo ang gibuhat. Oh, hindi daw pag-defend kay Kristo ang aming ginagawa. Ano hindi pag-defend? Kami nandito para i-defend pro Deo et Ecclesia nga Pro Deo et Ecclesia. For God and for the church. Sa amin si Kristo is God. Pro Deo. Kasama siya ron. O, tuloy. So, wala talagang alam tong si Ito, Romy. Nakalimutan ko pa ito Romy. Wait lang double check ko yung pangalan nito Ito ay si Romy Bontigaw. Isang alipores ni Ginito Yabo ng head ng nagpapakilalang kaharian daw ng mga pari. Isang barangay lang ang pari nila. Ito yung kaharian na isang barangay lang ang pari nila. Wawa naman, no? Isang barangay lang. Tinanong ko, meron ba kayong pari sa Japan? Hindi makasagot tayo, meron ba? Yes, meron. Meron ba kayong pari sa China? Wala ring may sagot tayo, meron ba? Yes, meron. Meron ba kayong pari sa States? Wala rin makasagot. Ayaw sagutin yung tanong na yun. Tayo, meron ba tayong pare sa States? Ang dami. Sino ba ang kingdom of praise sa atin dito? Hindi kami, hindi kayo. Nasa amin ang kaharian ng mga pari, wala sa inyo. Barangay lang sa inyo. Tuloy natin, no? Tuloy natin yung video niya. Tuloy. Sila ang mga defender, kulang sa platform, kung sa pulong sa Ginoo sa kasulatan. Ayun! Tayo raw ay kulang ang kaalaman kung anong ibig sabihin ng sinasabi sa Biblia. Tayo ang kulang daw ang kaalaman. Meron bang kulang ang kaalaman na nakarely sa mga Bible scholar? Samantalang ang mga taong ito, hanapan mo ng Bible scholar, walang maibigay. Bakit? Kasi umiimbento. Ano ba naman to? Si Romy Bontigaw na alipores ni Ginito Yabo, kapwa silang dalawa umiimbento. Pakinggan ninyo ano ang mga imbento nila Isa sa mga inimbento niya is si Kristo daw na reincarnate. Yan Si Kristo daw ay na-reincarnate. Batay sa kanilang katuruan. Totoo ba na si Kristo ay na-reincarnate? Tuloy natin ang video.
Ang ilang depend ang natural unsa ilang nabasa. Yun. Ang sabi niya, ang kanilang dinedepensahan ay yun lamang kanilang binabasa. Mali ka na naman dyan. Wala akong nabasa na si Pedro may asawa. Pero dinidepensahan ko na si Pedro may asawa. Oh. Wala akong mabasa ha, na si Pedro may asawa. Pero kaya kong depensahan na si Pedro may asawa. Tapos sabihin mo, ang kanilang dinidepensahan lamang ngayon, lamang kanilang nababasa. Mali ka dyan. Kawawa naman itong si Romy Bontigaw, na fanatic na bulag pa sa katotohanan at nagpapaloko sa leader ng kulto sa Dapitan City doon sa Mindanao. No? Nagpapauto sa leader ng kulto na walang iba si Janito Yabo. Yabong-yabo. Tuloy. Ora ilang ipanindigan yung nabasa. Mali. Yung aming tinitindigan kung ano yung nakabatay sa realidad. Nakabatay sa realidad. Mabasa man o hindi sa Biblia, as long as nakabatay sa realidad, doon kami yun ang aming paninindigan. Wala sa Biblia na si Jose Rizal ay pinatay. Wala. Pero kami naninindigan talaga na si Rizal ay pinatay. Oh. Wala sa Biblia mababasa na si Apostol Pedro pinatay. Pero kami naninindigan na talaga siya ay pinatay. Hindi siya namatay. Siya ay pinatay. Oh. Yung wag kang umimbento ng tungkol sa amin na wala ka namang alam, Romy Bontigaw. O tuloy natin. Samantala, ang pulong ni Jesus Kristo, wala nila bibisa. Iyon, napakasinungaling. Hindi raw natin dinidepensahan ang salita ni Kristo. Sa pagkakataong ito, didepensahan ko sa maling unawa ng taong ito na nagpapauto sa mga panluloko ni Janito Yabo. Tuloy natin. Wala nila bakit, wala nila pang-abugaduhin. Yun. Hindi raw namin tinitindigan, hindi raw namin, ano ba sinabi pa niya? Hindi ko maintindihan yung last word na yun eh. No? Mali ka dyan. Kung ano ang sinabi ni Kristo, kung ano ang tamang unawa, kung ano ang sentido nandoon, yun ang aming tinitindigan. Laban sa mga nag-iimbento ng maling katuruan. Tuloy. Something sa Ginoo sa one is size, Oh, may ginamit siya ha. Ito ha, pakita ko sa inyo. Yung kanyang ginamit niya. Hindi ko pala nailabas yung Biblia ko. No? May ginamit siya ito sa 1:16. Sinabi na Panginoong Jesucristo. Pakinggan nyo kung ano sinabi daw doon. No? Magpadala siya. Espiritus Motora. Oh, magpapadala siya ng espiritu ng katotohanan. Yan ha. Ipapadala ni Kristo ang espiritu ng katotohanan. Tingnan nito ha. Wala kaming tutol na ipapadala ni Kristo ang espiritu ng katotohanan. Bakit? Dahil talagang dumating naman yon. Dumating yon doon sa araw ng Pentecostes, kung saan nagsilitawan sa mga ulo ng mga Kristiyano ang parang dilang apoy at sila'y napuspos ng Espiritu Santo. Yung Espiritu na katotohanan, walang ibang tinutukoy yung kundi ang Espiritu Santo na kumausap kay Felipe na puntahan mo yung Yunoko. Yon. Yun ang kanyang doon ha, ang kanyang ang Holy Spirit. Tuloy. Padala siya bang lalaban. Abogado na siya bang lalaban.
Ayun, abogado. Abogado siya dahil manlalaban. Mali yun eh. Mali na naman katuruan yan. Tama na ang abogado ay tagapagtanggol. Pero hindi lahat ng tagapagtanggol abogado. Ano ba naman to? Yung mga pulis, tagapagtanggol naman yung mga pulis, abogado ba yun? Oh, hindi. Ano pa? Yung mga mayor, tagapagtanggol yon. Oh, abogado ba yon? Hindi. Barangay kapitan, tagapagtanggol din yon. Abogado ba yon? Hindi rin. Sa kanya, kapag sinabing manlalaban o tagapagtanggol, ang nasa isip niya kaagad, abogado yan. Mali. Yan ang sinasabi ko eh. Nagtuturo ng kamalian. Ha? Titira-tira sa akin, pero ang mga sinasabi naman pawang mga kapalpakan. Sinabi lang na, ano eh, manlalaban o kaya tagapagtanggol o sa kanya, abogado na yon. Ang tawag doon ay si Jesus. Hindi yun ang sentido ng sinabi ni Kristo, pero ipinapalitaw niya na yun ang sentido. Mali yun. Maling-mali. Hindi abogado ang dumapo sa mga apostol sa Day of Pentecost. Hindi mga abogado yun. Natawa ko dito kay Romy Buntigaw. Abogado. Anong abogado pinagsasabi mo? Walang abogado ron. O, tuloy natin ang video. Ha? Kung ikaw defender mo, nakatuloy defender o sa paglasing sikta, kung defender mo, debatidor mo, dapat ang inyong number one na definsaan ang pulong ni Kristo. Muna akong Professor Maikso, ang topic na, kining topic na reincarnation. Yan. Sabi niya, kung talagang mga defender kayo, kung talagang mga Catholic faith defender kayo, ang una nyong depensahan ay ang mga salita ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang ginagawa nga namin eh. Palibhasa kasi may invento kayo ng ara, gaya ng ganyan reincarnation. Ang reincarnation ay isa lamang kahibangan sa mga naniniwala doon. Kaya kung totoo ang reincarnation, hindi tayo dadami. Paano dadami? Alam niyo ba ang turo sa reincarnation? Napanood niyo ba yung teleserye na Teleserye na yun? Nakalimutan ko ng teleserye yun eh. Sa kanila, naniniwala sila sa yun ay South Korean teleserye, naniniwala sa reincarnation. Ang turo ng reincarnation ay ganito. Halimbawa, ikaw ay mahirap na tao. Pero napakabait mo. Pag ikaw ay namatay sa kabilang buhay, muli kang ipapanganak na isang tanyag na tao. Bakit? Bilang reward sa pagiging mabuting tao mo kahit ikaw ay mahirap. Yan. Magiging ka. So, walang naidagdag. Walang naidagdag. Bakit? Dahil yung ipapanganak sa araw na yon, pinasukan mo naman. So, walang naidagdag na tao. So, muli kang nagkatawang tao. Muli, ano ba tawag doon? Hindi pala nagkatawang tao kasi tao ka na, muli ka lang naging tao. So, yun ang nangyari doon. Tapos, walang nadagdag sa tao dahil ikaw pa rin yun eh. Yung dinagdag na yon, siya nang pinasukan mo. How about yung ipinanganak bukas bago siya namatay? Papasukan din yun nung mga mas nauna pa. So, walang madadagdag. Paano dadami ang tao? Pangalawa, kapag ikaw naman ay namuhay na ubod ng sama, sobrang salbahe ka, pag ikaw naman ay reincarnate, hindi ka na tao nun.
hayop ka na. Oh, hayop ka. Yun ang mangyayari sa'yo. Magiging baboy ka, magiging aso ka, depende na. Yun ang katuruan ng reincarnation. Eh, paano dadamin yan? Ang mangyayari, liliit pa tayo. Liliit. Kasi wala namang nabubuhay na panibago dahil yung bagong isisilang, papasukan nyo ng mga nakaraan. So, walang naidagdag sa sa mga tao nun. Yun ang reincarnation. O, tuloy natin ang video niya. Nga pakulang ipasabot sa mamahal ng magtudyo. Oh. So, ituturo niya ngayon yung tungkol sa reincarnation na itinuro sa kanya ni Ginito Yabong, takot na takot sa akin. Oh. Akalain nyo mga kapuntos, hindi ko alam ito Narinig ko lang ito kay Edison. Jando, ano yon? Napulot ba yung video na inatake ka? Ako inatake? Sino matake sa akin? Sabi ni Edison, yung aliporis nung kulto sa dapitan. Natake ba niya ako? Ano atake niya sa akin? Sabi niya, na hinahamon ko niya sa isang debate, pero kailangan mo munang magpapirma sa Santo Papa. Hala, magpapirma pa sa Santo Papa? Santo Papa, papirmahin mo? Ang dami ng mga formal debate na nangyari, wala pa akong naalala na may Katoliko nagpapirma sa Santo Papa. Wala akong naalala ganun. Sabi niya, para daw mangyari yung nangyari doon sa panahon ni Constantino, kapag natalo ka, exile ka. Wala nang Constantino sa panahon natin ngayon. At hindi aprobado ng ng simbahan yon. Na kung matalo ka, exile ka. Siya kasi yung emperador ng panahon yun, walang magawa ang simbahan. At least hindi tayo persecuted. Dahil dinaan sa debate yon sa pagitan ni Athanasius at ni Arius. Natalo si Athanasius, exile siya. Tapos nag-rebat na naman uli. Pag-rebat niya, natalo si Arius, exile na naman si Arius. Tapos nagkaroon ng ikatlong debate sa pagitan ni Athanasius at ni Arius. Ang topic noon, patutunayan na si Kristo ay tunay na Diyos. Ngayon, natalo si Athanasius, exile siya. Exile. Pero si Arius, natalo si Arius, exile si Arius noon, nung sa ikatlong pagkataon. Una, natalo si Athanasius, naig si Arius, kaya si Constantino naging Arianism. Si Emperador Constantino naging Arianism. Kaso, habang exiled si Athanasius, nagpadala siya ng liham kay Emperador Constantino na muli niyang hinahamon si Arius sa another debate na naman ulit, December pa rin na topic. So, second chance. Pinagbigyan naman siya ni Emperador Constantino. Nagkaroon ng second debate sa ganun din na paksa. At nakabawi si tinan mo, wala pang Bible nun. 325 AD nangyari yun. Wala pang Bible nun. Kasi ang Bible lumabas ang Bible, 405 AD. So, debatihan sila gamit yung mga record ng mga scriptures. Ngayon, nanalo si Athanasius. So, si Arius natalo, siya naman yung na-exile na naman. Yun ganun ang gusto ni ganun ang gustong laro ni Ginito Yabo. Pag natalo ka, exile ka. Pero hindi nila napansin, si Athanasius nagipagdebate, hindi hiningi ang pirma ni Pope Sylvester I. Hindi niya hinihingi, hindi kailanman ni-require ni Arius na papirmahin mo si Pope Sylvester I na ikaw ay tagapagtindig ng Iglesia Katolika. Walang ganun eh. Gumagawa lang ng paraan itong si Ginito Yabo para hindi ako makaharap dahil nakatagpo ng katapat. Nagpapakilalang Santo Papa daw sa dapitan. Takot na takot kay Jando humarap. Takot na takot, sobrang takot. Kaya ang paraan nila para hindi matuloy ang debate sa pagitan ko at saka ni Ginito Yabo, kailangan papirmahin ko yung Santo Papa. Ano ba naman yan?
Ha? Ano ba namang type of debate yan? Sabi nila, isugal mo yung simbahan mo na kung sino matatalo, hindi na magpipreach. Ano ka ba? Nasa panahon na tayo ngayon ng freedom of speech, freedom of religion. Ano yung exilista pinasasabi mo? Sino mag-i-exile kay Ginito Yabo pag natalo yan? Wala naman. Kunyari pa to. Sa tingin mo ba, Romy Bontigo, pag natalo yan si Ginito Yabo, i-exile yan ni Pope Francis? Ano ba namang klaseng panaginip yan? Oh, tamo? Nananaginip si Ginito Yabo. Exile daw, kailangan daw, meron daw ma-exile, meron daw ma-exile. Ano yung pinagsasabi nito? Wala akong maalala merong ganun eh. O, tuloy natin ang video. Tingnan nyo ha, tingnan nyo kung gaano katakot itong si Ginito Yabo. Unya lapit sa atong pagpapatuod, atong masabot, ang atong Ginoong Jesucristo na pagpapatuod ng tunay reincarnation. Ayun. Sabi niya, mamaya-maya konti, pakinggan lang ninyo, unawain lang natin ang ating pinag-aaralan ngayon at malalaman ninyo na totoong ipinapangaral ng Panginoong Jesucristo na meron daw reincarnation. Lelang. Ano reincarnation pinasasabihin nyo? Hindi kailanman nagturo ang Panginoong Jesucristo ng reincarnation. Hindi kailanman. Tamo? Anong klaseng tagapagturo yan si Romy Bontigaw? Nagmamayabang niya sa akin yung video niya. Tinignan ko, 31 views. 2 weeks, 31 views. Ano ba naman to? Oh, tuloy natin ang video niya. Ang reincarnation, mga iso, English di siya ang word. Yeah. Ang reincarnation, mga kapatid, ito ay wikang Ingles. Natural. Natural, English talaga yan. Oh. Tapos ano? O sa Latin pala, incarnatus, incarnation, o incarne. Ayun, incarne. Tanda mo ha, ang topic niya is reincarnation. Ang pinapaliwan niya ngayon yung incarnation, hindi yung reincarnation na incarnation. Iba kasi ang incarnation, iba ang reincarnation. Yung incarnation, nagkatawang tao. Yun na? Incarnation, nagkatawang tao. Reincarnation, muling nagkatawang tao. Yun ang meaning ng reincarnation na muling nagkatawang tao. O, tuloy natin ang video. Walang incarnate, ang word nga karne, flesh. Unod, muna incarnatus, incarnasyon. Unod. Yun, unod, karne. Yun ang meaning ng incarnation. Incarnation. Yung kanyang topic is reincarnation. Tuloy. Magkagay ko, totoo sila nga si Jesus, na si Kristo, ang Diyos nga mahal nga Espiritu, nagituhuan sa daganan, nagpakatao. Ay, teka. Teka, ano daw yon? Naniniwala kami doon? Oh, balikan nga natin. Unod, muna incarnatus, incarnasyon. Unod. Yan niya. Ano daw pinaniwala natin? Magkagay ko, totoo sila Oh, naniniwala sila. Naniniwala raw tayo. nga si Jesus, na si Kristo, ang Diyos nga mahal nga Espiritu, nagituhuan sa daganan, nagpakatao. Ay, pataka. Hindi kami kailanman nagturo na yung Diyos Ama naging si Kristo na nagkatawang tao. Mali. Tamo, daming maling turo nito. Ang dami niyang maling turo. Hindi kailanman namin itinuturo sa mga tao na si Kristo yung incarnation ng Diyos Ama. Mali yun. Katunayan, si Kristo kausap niya ang kanyang Ama. Oh, basahin natin ano? Ano ba yung nakalagay doon sa sa Biblia?
Eh di mas maganda ating basahin kung ano nakalagay doon sa ano sa wait lang ha. Hindi ko mahanap yung ano natin eh. Wait lang. Wait lang ha, hindi ko mahanap yung ating Biblia. Double check ko lang. Ayan. Okay. Ito ang sabi dito ngayon, no. Wala kaming turo na si Kristo ang nag-incarnate, ang Diyos Ama naging Kristo. Wala kaming turong ganun. Katunayan, ayon sa Galatia 4:4, ganito ang sinasabi. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinugo niya. Sino ang nagsugo? Ang Diyos Ama. Sino ang isinugo ng Diyos Ama? Ang kanyang anak. So iba ang nagsugo sa isinusugo. Iba ang nagsugo sa isinusugo. Yung isinugo ng nagsugo ang isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Pero yung nagsugo, hindi kailanman yun isinilang ng isang babae. Kaya ikaw, Romy Bontigaw, bago ka magsinungaling, alamin mo muna kung ano ang totoo. Hindi yung daldal ka ng daldal, hindi naman yan ang aming turo. Tuloy natin. Tamo, dami ko nakitang mali sa taong ito. Tuloy natin ang video. Mula nga incarnatos, incarnasyon. Mali. Si Kristo ang anak ng Ama. Basahin natin, ano? Wala siyang alam dito eh. Dami niyang mali. Tamo? 1:18, anong sabi rito? Yan. Ang sabi ganito, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ano raw? Yung bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Yung Ama may sinapupunan, nandun ang bugtong na anak. So magkaiba. Sobrang magkaiba. Dagdagan pa natin, Amplified Bible tayo, no? Amplified Bible. Yung sinasabi doon sa John chapter 8 verse 16. Ano sabi doon? Yet even if I do judge, my judgment is true. My decision is right, for I am not alone. Sabi ni Kristo, I am not alone. Hindi ako nag-iisa, but there are two of us. Dalawa kami. Dahil dalawa kami. Ako, and the Father at ang Ama, who sent me, na siyang nagpadala sa akin. So si Kristo ang anak na isinugo at ang Ama ang siyang nagsugo. Dalawa sila. There are two of us. Dalawa kami. Tapos sasabihin ni Romy Bontigaw, nakaturuan daw natin, naniniwala raw tayo na ang Diyos Ama nag-incarnate at yon si Kristo. Mali. Daming mali ni yan ang bunga. Kakapaniwala nyo dyan kay Ginito Yabo. Kaya takot na takot. Ako pa ang sinasabihan niyang takot kasi ayaw ko ba pirmahin ng Santo Papa? Ano ba naman yan? Naganap ang formal debate sa pagitan ni Wendell Talibong at saka ni Ramil Parba. Wala namang pirma ang Santo Papa dun eh. May nangyaring formal debate sa pagitan ni Ramil Parba at saka ni Father Darwin Gitgano. Wala namang pirma sa Santo Papa dun eh. May formal debate sa pagitan ni Ramon Gitamundok at saka ni Ramil Parba.
ni Alvin Kitamundok at saka ni Jose Ventilacion. Wala namang pirma sa Tupapa dun eh. Oh. Ang alam ko nandoon, notaryo. May notaryo. Papipirmahin ng abogado na kapag hindi ka sumipot, may babayaran kang 25,000. Yun ang alam ko. Notaryo. Na pag hindi ka sumipot, papipirmahin ng magbabayad ka ng 25,000. Kailangan yan, sumipot ka before ang debate mangyari. Yun ang alam ko. Pero yung isusugal mo yung simbahan mo, pag natalo ka, mag-i-exile ka, sino mag-i-exile sa inyo? Meron tayong freedom of religion sa ating lugar sa Pilipinas. Sino mag-i-exile? Oh. Ano malaking problema dyan? Romy Bontiga, wag naman sana wag naman sana ipalabas ang ganyan mo. Kung saan ipakita ang ganyan ka lang. Mahalata eh. Takot kayo. Talo na kayo. Anong talo? Wala pa nga labanan. Talo na. Oh. Alam mo? Diyan yung makikita. Natakot dito yabo. Papirmay ba naman sa Tupapa? Saan anong rule of debate yan? Sabi niya, doon panahon ni Constantino daw, na exile yung matatalo. Exile? Sino nag-exile noon? Si Emperador Constantino nag-exile noon. Hindi ang simbahan. O ngayon, kung matalo si Yabo, sino mag-exile sa kanya? Wala. Tsaka, bakit? Hiningan ba ni Arios ng pirma si Pope Sylvester noon? Nahaharap si Athanasius? Wala naman. Talaga si talaga Ginito Yabo, sobrang takot na takot. Takot ka? O naman ipahalata. O kunyari pa kayo eh. O, tuloy natin ang video. Tingnan nyo ang video. Sobrang takot nila. Si Kristo daw, na-reincarnate daw, tuloy o. Lahat katatao. Muna nahimo sila ng siso. Mutuo sila na. Oy, hindi kami naniniwala dyan. Sinungaling ka talaga. Hindi kami kailanman naniniwala na ang Diyos Ama nagkatawang tao nang siya'y naging si Jesus. Mutuo sila ana, sinungaling. Wala kaming turo, naniniwala kami dyan. Sa amin, kinakausap ni Kristo yung Ama. Tingnan nyo ha. 17:11 ng Juan. To, tingnan nyo. Pakita ko sa inyo. Kinakausap ng anak yung Ama eh. O yan. Sabi ganito. At wala na sila sa sanlibutan. At wala na ako sa sanlibutan. At ang mga ito ay nasa sanlibutan. At ako'y paririyan sa iyo. May pupuntahan si Kristo. Ako'y paririyan sa iyo. Ang kanyang pupuntahan, yung kanyang kausap ng mga sandaling ito. Ako'y paririyan sa iyo. Ako. Ako'y paririyan sa iyo. Iba yung pupunta doon sa pupuntahan niya. Sabi niya, Amang banal, ingatan mo sila. So may kausap si Kristo dito. Sinong kausap niya? Sarili niya. Ano ba naman yan? Ang kausap ni Kristo dito yung Ama. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin. So may nagbigay sa kanya. Ang nagbigay yung Ama, ang binigyan yung anak. Upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Upang sila, marami yan eh, si Pedro, si Juan, si Santiago, si Bartolome, sino pa yon? Si Felipe, marami sila. Kung si Kristo pala at ang Amay isang katawan, na yung Diyos Ama nagkatawang tao, yun ang naging Kristo.
Eh dapat sana si Juan, siya rin si Pedro. Kasi kailangan silang maging isa na gaya naman natin. Eh, saan ba nagkaisa ang ama at ang anak? Reincarnation? Mali. Palibhasa. Nagpapauto sa leader ng kulto, itong si Romy Bontigaw, kaya kitang-kita ang kamalian. Naku, sobrang tindi ng kamalian mo, Romy Bontigaw. O, tuloy natin ang video. Konti lang ito ha, punto por punto ko babanatan ng mga video niya. Tuloy natin. O. Inkarnasyon. Pero hindi sila totoo, reincarnation. O, yun. Kami naniniwala sa incarnation. Tama yon. Pero hindi kami naniniwala sa reincarnation. Bakit? Ha? Bakit? Basa tayo Biblia. Hebreo 9. Ano sabi dito sa 27? Ha? Sabi ganito. Oh. 9:27 ng Hebreo. Ganito ang sinasabi. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. Hindi pala maraming beses. Mamatay na minsan. Siyempre, kung totoo ang reincarnation, hindi ka lang minsan mamatay dahil maraming beses ka mamatay. Panigurado yan. Halimbawa, nabuhay ka noong 1982. Oh. O sumamatay ka ngayong 2000, lagay na 2063. Oh, sobrang taas naman nun. 2063. Oh, halimbawa, ganun. O, 2090. O, ganun. Tapos muli ka mabubuhay naman sa year 3012. Mamamatay ka naman ulit sa year 5000 sa pen. Oh, di hindi na minsanan. Hindi na minsanan yun. Bakit? Nakadalawang beses eh. Oh, ano sabi sa Bible? At kung paanong itinakda sa mga tawang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Oh, meron ba sabi babalikan muli? Wala. Pagkatapos nun, hukom na kaagad. Wala sinasabi muli kang magkakatawang tao sa ibang katawan. Mali. Naku, dami talagang mali na katuruan nito. Oh, si Kristo. Ating balikan, ano si Kristo? 28. At gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. So walang reincarnation. Muli siyang pakikita. Pero may paliwanag dito yung si Romy Bontigaw. O, tingnan natin ang paliwanag niya rito sa muling pakikita. O, tingnan nyo ha. Pakinggan natin. Paliwanag niya, ito. O, tingnan nyo ha. Kung sa klase ng mga defender ng mga iso. Ay, mabuti akong defender. At alam ko na kapag ako ang dumepensa, kahit pa si Romy Bontigaw, hindi ka uubra. O, tuloy. So, ano ba ito? Gibutan na Ray? Ray is a prefix. Kung naman sa English, yun ay prefix, infix, or suffix. Ibutan siya sa sinugalan. Pray God, before. Before the word, pray. Na lugar ng letters. O letters naman na. Kaya ROE naman. Ilis na word lang rin. Napalere ang word ng sabta na ani. That is words o letters. I mean letters na gilugar diri sa incarnation. Sorry. Reincarnation. Uno. Re. I-repeat ba? Papusa. Ayun. Ang meaning ng reincarnation, i-repeat, ulitin. Ang incarnate. Yun na. Ulitin ang incarnate. Tuloy. Pag reincarnation, imo siya unod papusa. Ayun. Gagawin siyang laman uli.
gagawin siyang laman uli. Yun ang meaning ng reincarnation. Tuloy. Ha? Yun ang kanyang katuruan na tuloy. Kung si Jesus Cristo, incarnated siya. Oh, kung si Kristo ay incarnated siya, O ginawa na nato kasi namatay dito sa Israel. oh, at tayo naniniwala na siya ay namatay doon sa Israel. Kung talagang saan namatay naman talaga siya sa Israel, tapos, Diba daw si Katulungan nyo, ang panahimo sa Espiritu kay Mikaya kung huwag na magpakita sa kalibutan. ay mali. Nung wala nagpakita nga eh. Tamo, dami yung kasinungalingan nito. Namatay nga si Kristo. Tama, namatay si Kristo. Tama yun, namatay siya. At lumabas lumabas na bilang espiritu at hindi na raw nagpakitang muli. Ano hindi nagpakitang muli? Ha? Nagpakita siya kay ano? Kay yung ano kay Maria Magdalena. Nagpakita siya, sabi nga ni Maria Magdalena, "Sir, nakita mo ba yung aking Panginoon, sir?" Napagkamalan siya sa porturero eh. Sir, kung kayo nagtago, sabihin mo naman sa kanya, sir, na ano, sir, na hinahanap ko siya, sir. Tulungan mo ko, sir, mahanap siya, sir. Sabi naman niya, "Maria, ano ka ba? Huwag ka na magtaka. Ako ito." Hawakan niya sana, "Don't touch me. Ha? Touch me not. Pupunta pa ako sa aking ama. Huwag mo na akong hawakan." Oh. So nagpakita siya kay Maria Magdalena. Ang tawag doon, hindi reincarnation. Ang tawag doon, resurrection. Iba ang reincarnation, iba ang resurrection. Ang resurrection, binago ang kanyang katawan ng katawan na hindi nabubulok. Yon ang meaning ng resurrection. Ating basahin sa Bible, nasa ano yan eh. Unang Korinto 15:51. Basahin natin ha. Sabi ganito. Okay, kung basahin sa 51, ganito ang ating mababasa. Yan o. "Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin." Babaguhin. Hindi ipapanganak uli as reincarnation. Babaguhin. Sa isang sandali. Sa isang kisap mata. Kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta. Sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Ano daw? Ang mga patay ay muling bubuhayin. So yung katawan mo mismong namatay, yon ang bubuhayin. Hindi sinabi na muli kang ipapanganak. Ito talaga si Rumi Buntigaw. Pauto ka masyado kay Jenito Yabo. Yang yabong-yabo na Santo Papa daw di umano sa dapitan. Yabong-yabo. Sapagkat sa patunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Yan ay resurrection. Ang katawang namamatay ay napapalitan ng hindi namamatay. Tuloy. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan na lupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay.
ang ipapalit sa katawan mong namatay ay katawan na hindi namamatay. Ang tawag diyan, resurrection. Hindi ganyan ang reincarnation. Ang meaning ng reincarnation, muli kang ipapanganak sa panibagong katawan, at yung katawan kung saan ka muling ipapanganak, mamamatay pa rin yun. Oh, mamamatay pa rin yun. Wawa naman tong Alipur, si Gito Yabo. Masyado ka kasing nagpapaloko sa leader ninyo. Ano? Yan ang problema eh. Hindi sana kilala to si Gito Yabo. Kaso nagpapakilala ka kasi. Tira-tira ka kay Eugene Gapo. Tira-tira ka sa Katoliko. Papunta yung pa sa kulto na tayo mo. Hindi mo sana tinira-tira yung mga Katoliko, hindi ka sana mapapansin. Mangaral ka na lang ng mangaral dyan, bahala ilan na maloko mo. Napapansin ka kasi sa amin, napansin tuloy kita. Oh, ngayon, gumagawa ng reason. Nagkikipagdebate ako, gusto ko, pag natalo exile, sino mag-i-exile? Ha? Presidente Bongbong Marcos. Sino mag-i-exile sa'yo? Si Pope Francis? Pag natalo ka? Walang ganyan ngayon eh. Naalala ko tuloy yung Avengers. Nang hinarap ni Loki si Iron Man, sabi niya ako daw, siya daw magiging top, siya yung magiging hari. Sabi ni Iron Man, bro, walang ganyan na version dito, bro. ang mga tao ngayon, pantay-pantay tingin sa bawat isa. Yung mauupo sa iboboto yun sa eleksyon. Wala nang ganong version na hari ka, tapos lahat alipin mo, ikaw lang yung hari na, ikaw lang sa tuktok. Walang ganong version. Parang ganyan ba? Ha? Parang ganyan ba nangyayari kay Romy Buntigaw? Papauto ka dyan sa leader mong nakakatawa. Walang ganyan sa States. Kingdom of Priest, pero walang ganyan sa States. Luma naman to. Talaga bang kingdom itong mga taong to? Ay, ng kingdom. Gano'n ba karaming pare? Gano'n ba karaming pare ninyo? Talaga, di ko mapigil na tatawa talaga ako. Oh, tulad din ng video. Tingnan yung video niya ha. Dami niyang mali rito eh. Dito pa lang nakailang minuto lang ako. Dami na akong nakitang mali ha. Tuloy na natin. Kung saan natin, pagpakita ni Kristo, pag-usap sa kalimutan, at siya kuwari, kung saan natin. Resurrection. Sabi niya, paano ba siya muling magpapakita upang siya ay maghari? Paano ba? Resurrection. Ay nako, mahina. Mahina. Ha? Resurrection. Yon ang paraan para mangyari yung sinasabi niya. Resurrection. Tuloy. Kung sa may sulti at ang duwa ka tao na nagputi sa Galilea. Ayan. Ano raw ang sinabi nung nakaputi doon sa Galilea? Kinuha niya yung nasa gawa. Mas maganda ating basahin yung sinasabi sa gawa. Kinamit niya eh. O ito ha. Ating basahin yung nasabi sa gawa 1. Okay. Ito ha. Basahin yung nasa gawa 1. Okay, sabi dito ganito. Ito. Gawa 1:11. Ito yung ginamit niya eh. Anong sabi rito, no? Sabi nila, atin simulan sa 9. Pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit. Yan. Ito ay resurrected body. Hindi ito reincarnated body ha. Ito ay resurrected body. Ayan. Si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga alagad din nakatingin sa kanya. At natakpan siya ng ulap.
Literal ba ito? Yes, literal. Nagpakita nga siya eh. Kinausap niya yung mga alagad niya na panahong ito eh. Bago siya inakyat sa langit, kinakausap niya, literal itong pangyayari. 10. Habang sila'y nakatitig sa langit at siya'y iniaakyat, may dalawang lalaking nakaputi na lumitaw sa tabi nila. Oh, yun. Ito sinasabi ni Romy Buntigaw. O, 11. Sabi nila, kayong mga taga-Galilea. O, kausap ng mga taga-Galilea. Bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? O, tanong. Meron ba nakatingala sa langit? Meron. Sino yon? Yung mga alagad. Basta nakatingala. Pinagmamasdan nila na si Kristo inaakyat sa langit, natatakpan na ng ulap hanggang hindi na makita. Yun ang nangyari. Ano sabi niya? Bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit, nakita nilang umakyat sa langit ha? Literal yan. Ay magbabalik gaya nang nakita ninyong pag-akyat niya. Yan na nyo ha? Si Jesus ay magbabalik gaya nang nakita ninyong pag-akyat niya. Paano ba siya nakita ng mga alagad na umakyat? Iniangat, lumutang sa ere, umakyat doon sa ulap hanggang natakpan na ng ulap. Yon, sa paanong paraan nakita siyang umakyat ay sa ganong paraan din siya magbabalik. O, katunayan. Ating basahin mo yung sinasabi sa unang Tesalonica 4:16 hanggang 17. Anong sabi rito? Sa araw na yon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit. Oh, bababa ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Pagbalik niya, makikita siya ng lahat. Revelation chapter 1 verse 7. Sabi, tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap. Yan nyo ha? Dumarating siyang nasa mga alapaap. Dumarating. Sinong darating nito? Si Kristo. Oh. At makikita siya ng lahat. Pati ng mga tumusok sa kanya. Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Magkagayonawa. Amen. So, makikita siya ng lahat pati ng mga tumusok sa kanya. Dumarating siyang nasa mga alapaap. Anong paliwanag doon ni Romy Buntigaw? Anong paliwanag niya riyan? Tuloy natin. Kaya kanino, gusto sa inyo makikita ninyo, mabalik na sa mga orang paagi. Yung Isus na umakyat sa langit ay babalik sa ganun ring paraan. Mabalik na sa mga orang paagi. Hindi mo sakto na yung pagkaya, o yung pagnao, yung pagkaya sa pagkakalot, o yung mo yung orang panao, patulong sa iyo. Sabi niya, tignan mo sinungaling na ito. Sabi niya, hindi naman ibig sabihin na sinabi roon na siya'y babalik ayon sa inyong nakikita. Yun na nga. Siya umakyat sa langit, nakita lang ngayon. Tapos siya babalik na ganun din. Hindi ganun. Ano hindi ganun? Pigilan nyo nga ako. Ha? Sarap eh. Sarap. Yun ang sinabi ng anghel eh. Yung nakita ninyong umakyat ay babalik sa ganun ding para. Sasabihin niya, hindi naman talaga ganun ang mangyayari. Ano ba talaga mangyayari? O, tuloy. Ha? Agi pasabot sa mga katao, wa sila kasabot din tao. Ayan. Ang ibig sabihin ng dalawang tao,
Hindi nila naintindihan. Hindi daw namin naintindihan daw. Ano daw yon? Kaya sexual ka ninyo, mubalik na sa orang paagi. Oh, si Jesus na inakyat sa langit ay magbabalik sa ganong paraan. Anong paraan yon? Ang pangutana sa usang paagi, liguwa si Jesus sa kalimutan. Ayun! Sinungaling ka! Sinungaling ka! Tingnan mo ang kasinungalingan na ito. Sa paanong paraan daw si Kristo ay lumitaw sa mundo? Ano hindi ganun? Ang sabi nga sa paanong paraan siya iniakyat ay sa ganyang paraan din siya magbabalik. Ano ba ang nakita ng mga apostol? Umakyat. Kaya nga nakatingala Umakyat. Siya babalik, kung sila'y nakatingala sa pag-akyat niya, ang mga tao rin titingala pagbalik niya. Yan ang mangyayari. Hindi nakaduko na yung mga to kasi ipapanganak doon sa babae. Sino manganganak na babae? Tatay ni Yabo? Ay naku, ang sarap. Sarap. Naku. Mali yung ganun. Mali yung ganun, ha? Sabi niya, paano para siya lumitaw sa mundo? Ibinanganak ni Maria. Ano ngayon? Yung ba mangyayari? Pakinggan niyo siya. Pinali ba sa pangarap? Namilusot niya sa pangarap sa libos ko? Paano siya dumating sa mundo? Sa ano? Sa Alapaap? Bila siya lumusot doon sa Nimbus Cloud? Dili. Mali! Ano ba naman to? Sabi niya, si Kristo ba nang dumating sa mundo, biglang lumusot sa Nimbus Cloud? Mali! Mali yun. Ang sabi ng anghel, sa paanong paraan siya umakyat, sa ganyang paraan din siya magbabalik. Kaya nga sabi sa Biblia, makikita siya ng lahat. Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap. Makikita ng lahat. Tapos sasabihin ni Romy Bontigaw na ipinanganak ng nanay niya. Ano pinanganak? Tingnan mo. Sinungaling na tao to. Tuloy tayo. Lapit na matapos ang video. Ang inyong sapton, mubalik sa mga paagi si Jesus o si Kristo, sa unsang paagi masamiabot. Tingnan nyo kung inyong uunawain, siya ay magbabalik sa anong paraan, kung paano siya nagpakita sa mundo. Mali. Siya ay nagpakita sa mundo dahil may propesiya na isang babae manganganak, tatawagin siyang Emmanuel. Ang katuparan nun si Mama Mary, nanganak sa kanya. Iyon ang propesiya. Ngayon, nang siya umakyat na, ang sabi ng anghel, siya ay magbabalik sa parehong paraan. Kung sa paanong paraan siya umakyat, sa ganyang paraan siya babalik, hindi sa nanay. Nako, Romy Bontigaw. Wala mo niniwala sa inyo. Basa, mga sinungaling talaga kayo. Sunod din ang video. Kaya bakit mas Kristo aron sa paghukom, aron sa paghimalos, o sa pag-inkarnasyon? Mali. Siya'y magbabalik, hindi sa paraang ng inkarnasyon. Siya'y magbabalik na panibagong siya. Hindi reincarnation. Napakasinungaling talaga, no? Yan ang reason bakit takot na takot si Ginito Yabo harapin ako. Ginagawa niyang paraan na lang, papirmahin mo yung Santo Papa ninyo. Papirmahin yung Santo Papa. Yung lamang Santo Papa dyan. Ang dami ng debate nangyari, walang papang pumirma. Para may ma-exile. O sino mag-i-exile sa inyo? Bongbong Marcos?
Libasa kayo mga ano naturuan kayo ng mali ng leader nyo, kinakampihan nyo pa O tuloy. So ang tao na repeat sa pagka-incarnation, so reincarnation. Period. Mali! Period ka ngayon. Period ang unawa mo. Kung si Kristo ay na-reincarnate, sino reincarnation niya? Walang sagot. Ay nako, wala tayong magagawa doon. Sa akin lang, naipakita ko po sa inyo na ito si Romy Buntigaw, nagpapaniwala sa mga imahinasyon at hallucination nitong si Genito Yabo. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Sagot, basahin ko. Yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. Kapila ang foundation of the truth is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.